Diyos na ningataknan sa kabuntagon usa ka dako na usab nga pribilehiyo alang kanaming tanan nga dili kami makasimba kanimo diya sa Espiritu in the filling of the Holy Spirit and in truth in the Word of God. We pray, Heavenly Father, nga ikaw magpakikuban ka namon karon, tabangan nimo ang matag usa nga dili mahimong kawang o sayang ang among paglingkod, among pagtuon sa pulong sa Dios. We pray, Heavenly Father, nga kining tanan pwersa kini sa Balang Espiritu sadyang kami limpyo sa inyong tubangan. Salamat sa teaching ministry of God, the Holy Spirit, o kamong ginatugyan ang tanan nga kanimo karon. Salamat nga ikaw mahimaya sa nagsitag-sitag sa namong kamang kinabuhi. Kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Usually, ginatulog ginako ning gabi masit judgment sa bagong tuig, no? Mo gini mga Domingguha ginabalik ng pagtudlo tungod kay importante mangud kini siya. Ang matag-usa ka nato kinahanglan well informed with regards to the coming of our Lord Jesus Christ as well as the Bema Seat Judgment. So importante nga masabtan nato ning Bema Seat Judgment. Now, kung sa dahil Bema Seat Judgment, ngano nga importante nga masabtan nato ang Bema Seat Judgment. So the judgment seat of Christ atong makita kini sa New Testament. Usually ang ginagamit nini 1 Corinthians 4:5 o kining 2 Corinthians 5:10 verse 10. O napoy ubang mga bersikulo sa Revelation, abisa man sa Revelation chapter 22 verse 12 naghisgot na tungkol sa pagbalik ni Jesus Christ. But usually 1 Corinthians 4:5, 2 Corinthians 5:10, o bisan man ang 1 Corinthians 3:11 to 15. So ato ning teksa-teksaon karon, no? So Bema Seat is evaluation throne of Christ. The Greek noun Bema, literally meaning steep, was used in the ancient world to portray a raised platform from where a judge adjudicated a case. So an official distributed awards to Olympic athletes, or a Roman officers handed out judgment on soldiers' battle performance. So muning ginabuhat nila sa unang mga panahon, especially sa mga Roman soldiers, hinatagay o award with regards to sa ilang performance isip mga sundalo. So the New Testament writers utilize Bema and its concept in revealing Christ's future evaluation of the church. Immediately following the rapture, the Lord will convene court and summon every church's believer to give an account of himself. So morning sa Romans 14:10-12. Kung ato ning tagsa-tagsaon karon. So, nagay din sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. 2 Corinthians 5:10. Now, itong nakita din nga ang hisgutan din nga nung nasulat kini ni Apostol Pablo
tungod kay adunay mga panghitabo nga diin ilang gihatagan o iyang gihatagan og pagtagad, especially sa awarding sa mga sundalo o bisan man sa mga atleta during sa Olympic. O ang BIMA histud kini siya may tungod sa highest platform. Siguro kung nakakita mo Olympic, kung nahinatagay diha og award, makita ninyo nga naay first tip, naay second, naay taas, no? So hinatagay og ganti ka na siya. Ug busa alang kanato nga mga magtutuo, alang kanato nga mga magtutuo, aduna tay atubangon nga BIMA seat judgment. Dili nga madto taglinaw nga kalayo kay awarding man hinatagay og ganti siya. So walay ma-impierno dinhi kundi ang tanan nagyud magkasunod yun sa kinabuhing walay katapusan kauban sa Diyos. Ganin lang sa awarding na paminaw pagmayo kay importante ni sa atik sa nato ka kinabuhi. Ang awarding nag-base sa atong performance sa dinhi patasyota. Ang Diyos naghatag na to opportunities. Ang time mo na ang opportunities ng gihatag sa Diyos nga hita nato. Mabitaw na ang pulong sa Diyos kanuna yung naghahagit na to na redeem the time. Redeeming the time, nagpasabot nga atong gi-grab ang mga opportunities nga gihatag sa Diyos nga hita nato. Nga naman, every time nga gihatag sa Diyos nga hita nato, may opportunity. Ang opportunity nagabase sa imuhang volition. Whether your volition is for God or against God. O na. So kung ang imong pagpili, dipili nimo ang usa ka butang nga nag-uyon sa kabubuton sa Dios, na equivalent ka na siya nga value in eternity. Apan kung nagapili ikaw sa usa ka butang nga dili uyon sa kabubuton sa Dios, nang wala ka na sa value sa eternity. Now, another thing, pwede po nga mipili ikaw sa mga butang nga kabubuton sa Diyos, apan ang problema, wala masunod nimo ang sistema o sistema ang procedure ng kabubuton sa Diyos. Halimbawa, yes, nagapangalagad ikaw sa Diyos, apan sa imong pagpangalagad sa Diyos, nakaisala sa imong kinabuhi. Kung nakaisala sa imong kinabuhi in the sight of God, kanang mapagpangalagad, walay bili. O ka, mali ang imong motibo sa imong pagpangalagad sa Diyos. So, ang Diyos nagabasa siya sa atong mga panghuna-una. Busa, walay maka-eskapo sa BIMA seat judgment. Sa tao, pwede ta maka-eskapo, pero sa Diyos, dili ta ka-eskapo. Kanang imong paglingkod diha karon, nakita o nabasa na sa Diyos. Busa, adunay accounting nining tanan, adunay gitawag na itong evaluation nining tanan. O busa ninyo siya, we must all appear before the judgment seat of Christ. Atubang ta, tagsa-tagsama, atubang ta sa sawmanan ni Kristo. That each one may be recompensed for his deeds. Ang mata ko sa iyo, no? Makadawata, sumala sa itong mga binuhatan diya sa lawas. According to what he has done, whether good, now just remember, may importante din good, no? Whether good or bad. Now, ang nakanindot kay ang good dili nga gisgutan, dili kong good nga human good nga gisgutan sa Genesis 2:17. Dili human good ang iyang gisgutan diri. Ang good nga iyang gisgutan din divine good. Or bad, ang bad diri motong evil. Nagbuhat ka og sa imong pagtanaw, nagbuhat ka og maayos at tubangan sa Dios. Sa manini karon ata sa simbahan. Good or bad? Good sa inyong una. Pero sa mata sa Dios,
Kung mali imong motibo, bad sa mata sa Diyos. Bisag naglingkod tag 1 hour, wala siya value sa eternity. Wala siya kwinta. O makita nato ni siya sa dito na niya sa Bema Seat Judgment. Kaya nga dapat careful ta, no? Careful ta sa atong pagpangalagad. So these judgments are intended only for church-age believers. Now just remember ha, adunay 8 judgment in the Bible. Ang 2 major judgment mo ang the Bema Seat Judgment of Christ o ang Great White Throne Judgment. Now dili ta magtuon sa Great White Throne Judgment para na sa mga unbelievers. Dito na mahitabo at the end of the millennium, no? After sa millennium. Ang atong pagkatunan ang Bema Seat Judgment. Kita ng mga magtotoo sa dihang mga tubang na niya tagang Kristo Jesus. Kumusta ta? Kung baka ka ng desirous ka ba yan ang panahon na tungod kay nahibalo ka sa imong pagpangalagad nga limpyo, klaro ay imong pagpangalagad diya sa Diyos o kaha murag nagduha-duha ka, murag dili klaro ang imong pagpangalagad sa Diyos. Now dili sa Bema Seat Judgment ipadayag ang tanan, no? Subusa para lang gini siya sa tanang mga magtotoo. Magtotoo naman ang tanang diri, no? Wala naman dili magtotoo. So para ni kanimo. So this will occur in third heaven. May baluta pila gani ka langit? Adunay tulo ka langit. Mga bata kabalo sila ni ana. Adunay first heaven, na second heaven, na third heaven. Ang first heaven kining ibabaw sa yuta. Mao nang pagsulti gani si Jesus Christ madul pa niya nga mga langgam sa kalangitan, wasa nagisgot og langgam mo to galupad-lupad sa langit, no? Ayang gisgutan kini mga langgam diri, no? Ibabaw sa yuta. So above the earth gitawag kana siya atmospheric heaven. And then ang second heaven kanang makita natong daghang mga nagsiga-siga, ano na? Stars, no? Stellar. Kabituonan. Muna yung kadhang bituon. But ang third heaven, mo kini siyang dili makita sa mata sa tao. Dili kabot atong mata nini. Bisag unsa ka powerful ang atong mata nga layo kay maabutan, di kabot dito. O bisan pag gamitan siya og sophisticated nga telescope, dili gid kaabot dito. The throne room of God, perting layo agid kana siya. Perting layo kana siya. Og dito na puyo ang atong Diyos. Mao bitaw na nga di gid ta kahibalo unsay ilang mga activity dito kay perting mo layo. Di man mabot sa telescope, di mabot sa tong mata. So, kung makita pa siguro na to, kamo siguro din ha, may mga lagad gigkog taman kay, sila dito, nakita na ko kalindot sa kinabuhi. Pero wak man gyud makakita, way makaabot. Pero, sa diyan si Jesus Christ, mobalik na, natanawan ninyo ha, unsay proseso. Si Jesus Christ, manaog gikan sa third heaven, pagkanaog niya, hunong siya sa panganod. Paghunong niya sa panganod, kitang tanan ng mga magtotoo niya, nagtuo nga niyang gibuhat sa cross, maoy buktong pagi aron nga kita maluwas ta og sadang mituo ta may kaluwasan ta, automatic na musugat niya dinan sa panganod. Musugat kita niya sa panganod. Whether you like it or not, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, you will be raptured. Rapire, no? Rapiyo. Bot sabot. Cut off. By force. Whether you like it or not, basta magtotoo ka. Makarnal man ka magtotoo o ma-spiritual o hamtong na magtotoo. Kitang tanan ma-rapture ka.
Pagsugat na to sa panganod, asagin ang panganod nga langit, unsa nga level? First heaven. Dalon ta niya na to sa ikatulong langit. Dito ta sa third heaven. Now, dito sa third heaven, dito ang gitawag na to the Bema Seat Judgment. So each of us will face Jesus and be evaluated based on our deeds, whether it is good, ang good there is divine good, or bad, ang bad there is human good. So gitawag kini siya agathos sa Griego. Ang good here is agathos. Na meron gitawag man kini siya o agathos or divine good. Divine good kini siya tungod kay unang-una limpyo ka sa tubangan sa Dios. Halimbawa karon no, nag first John 1:9 ka. Limpyo ka sa tubangan sa Dios. And then nag-stay ka in sanctification. Stay in sanctification buti pasabot nga sa imong pagkalimpyo karon, nagpabilin ka na limpyo in the sight of God. You are clean before the Lord. You are sanctified. And by that, you are spiritual. Why you are spiritual? Because the Holy Spirit, ang Balang Espiritu, nagtrabaho sa sulod sa imuha. Muna sa subject na to spirituality, no? Sa 7 general, sa 7 directives wills of God, general directives will of God. Sa mga dili magtotoo, salvation. Sa mga magtotoo, sanctification. So, we are commanded by God to live sanctified, experiential sanctification. No? Buti pasabot sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi dapat may balutan na limpyo tas tubangan sa Dios. Nga naman, kung adunay sala sa atong kinabuhi, di madawat sa Dios ang atong pagpangalagad niya. Anak kataas ang standard sa Dios. Sa kaluwasan, kinahanglan na kay positional righteousness bago ka makatong langit. O walay tao nga makakuha niya na siyang kaugalingong paningkamot. Pinagi lang sa pagtuo kag Kristo Jesus. Matagaan kag 100% righteousness niya kang Kristo Jesus. Mao na iyang gisulat sa 2 Corinthians 5:21, Philippians 3:9, ug bisan man sa Romans 3:22-24. Pero sa pagpanalagad sa Dios, ang iyang requirements gyapon is experiential sanctification. Meaning, you are clean before the Lord. If you are not clean, use the rebound technique. Gamitin mo ang rebound technique. Kung dili ka mo gamit sa rebound technique, mahimong ginang useless ang imong agi. Mahimong walay puros. That's why gitawag kini siya agathos good, because by this time na nagapangalagad ka sa Dios, you are clean before the Lord, you are sanctified, you are filled with the Holy Spirit, and then igo ka na nag-yield. Nagasunod ka. O kung sa man ang anay ni mong pagabuhaton, ask unto the Lord. Mo na nagahatag tinuod nga kahimayaan sa Diyos. Dili mahimaya ang Diyos tong nagkanta ka o kusog kaayo na bisan pa sa pagkanta ni mo kusog, kung dili ka spiritual, dito madawat sa Diyos. Dili ka filled with the Holy Spirit, dito madawat sa Diyos. Pero bisag wala ka nagkanta, bisag naghilom ka lang, but you are spiritual, just remember, spirituality is 100% absolute. Spirituality is 100% absolute. O dapat klaro na sa to, ano? Ay, okay. Sa diyan magahistog niya tag-absolute means halimbawa ini circle. Absolute dili. Absolute dili. Dili, kay kulang man. Ang absolute means
complete. Oy, papaman. Wanjot, dili kita absolute, kay papapa din naman siya. Sumpayan na to. Oh. Okay, so absolute means perfect, complete. Now just remember, dili kaya sa tao na siya. Dili na to kaya nga makuha ka na siya. Ubusa ang Diyos, nagahatag siya og sistema, nagahatag siya og procedure, protocol, nga diin kita, makaabot kita sa gitawag na to iyang standard. Kaya dili mo tinod kaya sa tao. Huwag man tayo mahimo sa atong kaugalingong abilidad, sa atong kaugalingong kaalam, sa atong kaugalingong pusog, dili na to makuha ng 100% absolute. So, unsay gibuhat sa Diyos? Dito sa cross, gibayaran niya ang tanan natong sala, o apil ang gitawag na to post-salvation sins. Bayad dito sa cross. Pero just remember ang effectivity sa forgiveness, mahitabo, alam ka na to ng mga magtotoo, sa dihang ikaw, mo gamit sa 1 John 1:9. Bayad na dito sa cross ang tanang sala, past, present, and future. Apan ang effectivity sa paglimpyo na to, kapasayloan sa itong sala, mahitabo lamang sa ikaw, sa dihang ikaw mo gamit sa 1 John 1:9. So, yung anak ka importante, anak ka powerful na versikulo. Usa lang na ka versikulo, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Anak ka powerful ang 1 John 1:9. Mahimo kang limpyo sa tubangan sa Diyos. And then, kung limpyo ka sa tubangan sa Diyos, natural, magiging spiritual ka. A matter of seconds lang na siya. Kasi lahi ang cleansing, lahi ang spirituality yan. Ang spirituality, that means, ang balang espiritu nag-empower na sa imo ha. Di man siya ka-empower kung nakaisala. Kung gi-quench nimo, kung gi-grade nimo siya through personal sense, dili siya ka-empower sa imo. So, that's why you must be clean before the Lord to be filled with the Holy Spirit. And when you are filled with the Holy Spirit, mo nang gitawag na to, absolute na siya. 100% you are clean before the Lord. 100% ato nakita, you are sanctified. You are in fellowship with God. Karon, no? You are in fellowship with God. O tungod kay you are in fellowship with God, gitawag ka na siya, ang imong agi niya na is gitawag og agathos. God na siya, divine God. Apan subo kayo nga sa atong mga nasabtan diha sa Biblia, naapoy gitawag nga bad, ang battery, whether good or bad man ito, haman siya. Whether it is good or bad. Now, ang bad nga gisgutan diri is not bad nga itong nahibaluan. Kung sa may bad ninyong nahibaluan, kaya nang nagpatay, nangawak, o nanulis, mamunay atong nahibaluan no, sa battery, no? Usa ka butang nga dapat masabtan ni mo ni siya nga word. One word lang ni, usa lang ni siya ka word, pero this is very important nga imong masabtan kini siya. Naunsa mo ning word nga bad diri. Ang gitawag diri is bad man siya. Ang bad nga hisgutan diri sa Griego nga pinulungan, gitawag siya og kakos. Naunsa man ang kakos? Kakos in Greek is useless. Kakos in Greek is worthless. Now, unsay bot niya ipasabot dinhi? Nganong mingom siya sa tubangan niya ni Kristo Jesus, motubang ta. O
i-evaluate ang atong mga agi. Kung ang atong mga agi, maayo ba o dautan. Now, mangutana ka, dautan maling imuhang gibuhat karon. Dautan dili. Dili no. So dili dautan sa imuhang huna-huna. Apan kung ang imong motibo diri mali, dautan sa mata sa Dios. O kung ang imong pag-anhi diri na paminaw. Kung ang imong pag-anhi diri naisala, bad. Mo ning gisgutan diri sa 2 Corinthians 5:10. Pag i-evaluate ang atong agi, kini atong trabaho karon i-evaluate dito sa third heaven. Mo ning gitawag bema seat judgment. And then pag evaluate dito, so taon kung ang imong agi divine good ba or human good. Now, for we will all stand before the judgment seat of God. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall give praise to God. So then, each one of us will give an account of himself to God. Romans 14:10-12. So, ang matag ko sa kanato, mga tubang yun. Isa-isa kita, matubang kita. Ikaw o ako, matubang ta sa hukmanan ni Jesus Christ. Hukman ta. Kung saan maghukom, i-evaluate ang tanan na itong mga agi karon. O samtang wala pa magabalik si Jesus Christ, napatay opportunity. Apan, usanay base magkamali ta sa itong opportunity. Now, sa Revelation 22:12, bingon siya, behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every man according to what he has done. So mo nang kinahanglan kita nga involved sa buluhaton sa Ginoo. Ano man? Kung dili ta involved sa buluhaton sa Ginoo, now automatic na siya nga wala na tay agi. Karon kung involved ka sa buluhaton sa Ginoo, na danger. Kung human God, wala gyapon, justice gyapon. Kinahanglan divine good yun, no? Now, sa Hebrews 9:27, and inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. Atong kinabuhi, motubang kita sa hukmanan sa malabot ng mga adlaw. So, kung ikaw usa ka magtotoo, morning mong kaintang na kay body, na kay soul, na kay human spirit. So gitawag niya og trichotomos, 3 parts ta, no? So na kay body, na kay soul, and then na kay human spirit. And then yes, moatubang ka sa hukmanan ni Kristo Jesus. Then ang imong body mapauli sa lugnanan. Ang atong lawas, di ni kasulod dito. May old sin nature ni siya. O busa, ang gikinahanglan nini, kamyuhan siya. Kamyuhan sa lawas nga kanang incorruptible na. So, ang lawas na to, bilin siya ba? Samantalang ang atong dalagog, ang atong espiritu, mo adto sa Diyos. Okay, during this evaluation day, Jesus himself will sit on his throne as our judge. So, lingkod na siya ang trono, ingon nga atong judge. And he will show to us all our works in the body, whether it is good, agathos, that is divine good, or bad. Bad is human good. So, whether it is pure or defiled, worthful or worthless, rewardable or perishable. Morning yung pagkahukman dito. O morning ihiskutan sa 1 Corinthians 3:10-15.
According to the grace, that means God's provision. According to the grace of God, God the Father, the source of grace, which was given to me. Sa the point of salvation, which was given to me. Paul ang nagsulat niini, so yata kay Apostle Paul. As a wise master builder, that means skilled worker. Now, just remember ang word nga wise master builder dali, naghisgot siya may tungod sa skilled worker. Now, unsay motive sa motive nga wise master builder? Ang usa ka wise master builder, dili lang kay nakabalo siya sa sistema, kundi nga siya, how yun swito siya sa mga pamagi sa iyang pagbuhat sa iyang buluhaton. Kung sa construction man siya, swito siya niya ng tanan. Sa samang pagi, sa espiritualong butang, ang wise master builder nga gisgutan diri, ang usa ka magtutuo nga nahibalo siya nga sa iyang pagpangalagad madawat sa tubangan sa Dios. Nahibalo siya nga sa iyang pagpangalagad acceptable. Dili useless, no? So mo niyang gisgutan as a wise master builder, no? And then I laid the foundation. He started the work in Corinth, and another there is Apollos, kay kauban man sa Apollos. Apollos is building upon it, but let each man, that means Apostle Paul and Apollos and all of us, and let each man be careful how he builds upon it. Dapat careful ta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kaya dili dito ng pagpangalagad sa Ginoo madawat sa tubangan sa Dios. Dili dito ng pagpangalagad sa Ginoo nga adunay equivalent ng ganti sa eternity. That's why dapat limpyo ang ato ang motibo sa atong pagpangalagad sa Dios. Limpyo ta sa atong pagpangalagad sa Dios. Filled ta sa Holy Spirit, no? So, be careful. That means be aware how that means each believer builds upon it. So, unsa man nato pagtukod, the foundation is the Lord Jesus Christ. Our purpose sa diyang nagabuhat kita sa nini nga buluhaton, mao lamang yun ang paghimaya sa atong buhi ni Dios. Walay mansa o tinta sa mga mali nga mga motibo sa atong pagpangalagad. Nga din si Jesus Christ may maya sa atong kinabuhi. So, verse 11, for no human being can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. So, si Jesus Christ lang yun ang atong foundation. Si Jesus Christ ang atong patukuranan sa atong pagpangalagad. It is for God's glory alone, for Christ's glory. Now, here's the challenge for those who have already laid a foundation. Yes, the first foundation is faith in Jesus Christ. Nagpasabot, luwas ka na. So you will either build your Christian service in the sphere of the Spirit, in which case your production is permanent, meaning with rewards. If you are filled with the Holy Spirit, the sphere of the Spirit is synonyms to filled with the Spirit, in which case your production is permanent. Ang imong agi permanent na, meaning with rewards. Or you will build your Christian service on this foundation from the sphere of the flesh. So, kung nagapangalagad ka sa Diyos na pinagi sa pwersa sa unod, pwersa sa imong abilidad, in which case your production is temporary. Temporary, ganun temporary man. Dinis kalibutan, murag gwapo ang imong pagpangalagad. Murag sikat ka tanawon sa tao. But in the sight of God, no. There is no reward. Wala lagi.
So B, permanent production which passes the fire test is rewardable. Temporary production that fails to pass the fire test is not rewardable. Ang tanan ng mga datong agi, iagi ni siya kalayo. Ang fire nag-ilustrar sa evaluation day, no? Ang iyang gisgutan din sa 1 Corinthians 3, adunay 6 ka mga materyales nga iyang gisgutan. Adunay gold, adunay silver, adunay precious stones, adunay wood, adunay hay, adunay straw. Mo niyo? So you will build your Christian service either on the basis of carnality. So if you are carnal nagpasabot na kay sala, pero nangalagad ka sa Ginoo, no? Kundi no tanang pwede na nga mo pilapil diha ka sa bulaton sa church, pero na kay sala. No? So if you are carnal, ma-fall ang imong pagpangalagad sa wood, hay, and straw. Or you build your Christian service on the basis of spirituality, gold, silver, and precious stones. Pwede po, nga magapangalagad ka sa Diyos, nga gi-build nimo ang imong pagpangalagad through gold, silver, and precious stones. Now, atong tanaw niyo, kung sa may kalainan nining tulo, ay anining first is tulo, wood, hay, and straw, o ikaduhang ng tulo po, gold, silver, and precious stones. Now, kining wood, hay, and straw, ato nakita kini siya, mao kining mga materialis nga masunog. Masunog. Buti pasabot, kung kahoy, uhod, o dagami, iagin mo sa kalayo o sa mitabo. Siga, sunog. Pero gold, silver, o precious stones, iagin mo kalayo, dili siya masunog. Now, there is only one foundation on which you may build your Christian service, and that foundation is the Lord Jesus Christ. Wala tayong purpose. Verse 12. Now, if any man, that means every believer in Pesto, builds, that means keep on building Christian service. Nalagat sa Ginoo. Apilta sa atong mga bulaton. Upon the foundation, and that is for Christ's glory, with gold, silver, precious stones. Kining gold, silver, precious stones will pass the test fire. Then wood, hay, and straw will not pass the test fire. Each man's work, that means every believer, each man's work will become evident. So ang tanan na itong mga ginabuhat karon, mahimo ni siya nga klaro, manifest, clear, obvious sa Bema Seat Judgment, klaro ni siya. For the day, that means the evaluation day of our Christian service, will show it. The believer's Christian service, ipakita ni siya. Now, usabaya ka magka-uulaw sa atong kinabuhi, no? Kung ang atong mga agi ipakita. And during that time, yes, adunay pagkaulaw sa mga judge, kay Bema Seat Judgment man na. Anyway, after sa Bema Seat Judgment, wala naman tayo ulaw. But during that time, mo straight ka. Ipakita yung mga agi nga wala lang di ay pulos, no? Because the Christian service is to be rebuilt, that means evaluated with fire, in the fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. So tanan na itong mga agi, klaro ni, ipakita ni dito. Now, things to learn. During the age of grace, there is no attempt to evaluate the believer's production. After the rapture, the body of Christ will be assembled in resurrection bodies in third heaven in the presence of the Lord. Number 3, every believer will receive an efficiency report. Now understand that your efficiency report will not be based on comparing yourself with others. Dili na nagabasi nga, mas mayo ko sa imo ha. Dili. Kung dili, nagabasi ni sa imong pagpangalagad. Ang imong pagpangalagad ginabase
sa imong pagpangalagad nga bad o sa imong pagpangalagad nga good. Mo sa evaluation day. Dili ni gikumpara ikaw ako nga mas maayo siya kaysa kuha, no? Ang imong kaugalingong buhat mo'y hatagag judgment sa malabot ng mga adlaw. So understand that your efficiency report will not be based on comparing yourself with others. You will be evaluated strictly on what you have done. What you have done. And it will only be for phase 2 of your Christian life. And then the evaluation is based on these principles. Was your production accomplished from the power of the Spirit, meaning divine good? Are you filled with the Holy Spirit? If you are not, just remember, masunog lang na siya. And then B, was your production accomplished from the power of the flesh, meaning human good? Walay ganti. Ang nakakuha mo din kay ang Diyos na i-complete record sa atuang kinabuhi. Pagkahumagyod nga naluwas ka, dito nagsugod ang imong opportunity sa pagpangalagad sa Diyos. Hangtod nga mamatay ka. Dito mahuman ang atong opportunity. Kaya sa langit, di naman ka makaingon dito. Jesus, mangalagad ng mga tamang dirimin para makaganti ko. Wala na igantihay dito. Judgment na dito. Late na ta dito. No? Karon nga buhi pa ta, karon nga wala pa ta nag-rapture, karon ang panahon. Karon ang panahon. Now there is 1 Corinthians 3:10 to 15. If any man's work, that means any believer, work means Christian service. Christian service kining mga nagabuhat sa mga bulog niya sa Ginoo, no? Para nagapitag Bible study sa Malini, nagtuunta, siguro nag-witness ka sa imong higala, sa imong partido ba? Pero kana, kita mo gula sa Diyos. Klaro. O nagbuhat ka sa imong buluhaton as unto the Lord kay nagtrabaho ka sa usa ka kumpanya. Pero gibuhat nimo ang imong trabaho sincerely, like the life of Joseph, the life of Mordecai, nga ginatrabaho nila ang ilang trabaho as unto the Lord. Dili nga nagtrabaho sila kay naisweldo. Yes, package din ng sweldo. Pero kinahanglan buhaton nimo ang usa ka buluhaton as unto the Lord. Mo nang gisgutan sa Colossians 3:23, no? Nana equivalent kay ganti. So, if any man's work which he has built upon it remains, he shall receive a reward. But sabot kung dili man na masunog ang imong agi, aduna kay ganti ni ana. Now, usa ka butang akong ihikuan sa inyo ha. Just remember nga ang atong time short na lang kayo. Whether we like it or not, time will come na wala na tayo time. Probably kamatayon o probably ang pabalik sa Ginoo. So gamay na lang akong panahon diri. Akong edad is 16 ako. So kung tagaan ko 70 sa Ginoo, kailan na lang katuig, Pastor? 10 na lang, nabilin. One day, lain na magtudlo din o usala siya ka reality. Ang mga Bible teachers come and gone, but the word of the Lord magpadayon sa walay katapusan. So the believer is rewarded at the Bema Seat judgment for the divinely good works produced through spirituality. Verse 15, if any man's work is born up, pag masunog, that means fails the fire test, he shall suffer loss. Loss of reward, but not loss of salvation. But he himself, that means the believer, will be saved. He is lost physically, kaya nagtuo man sa kay Jesus Christ. Pero ang iyang agi, di yun, magkalusot dito.
pakyas yun. Yet only show us through fire. Now, muna ang i-ilustrar ni Apostol Pablo, naghatag siya architectural analogy para sa mga architecture, sito kay nini, no? So muna yung gigamit nga analogy ni Apostol Pablo. Jesus Christ, atong nakita, mao gini ang gitawag foundation sa atong pagpangalagad sa Ginoo. And then sa atong pagpangalagad, pwede nga gamitan ni mga materialis, gold, silver, precious stones, then wood, hay, and straw. Atong nakita, kinimpikas fire, no? So, kung ang imong agi is wood, kung wagi o kalayo, unsay mitabo? Kung wagi kalayo, unsay mitabo? Sunog. Gitawag siya useless. Kung ang imong agi, hay. Unsa man ang hay? Uhot. So ito man siguro ang tanan sa uhot, no? No. Pag muwagi kalayo ang uhot, sunog. Useless. Why believe? No? Kung ang imong agi is straw, dagami. Pag agi o kalayo niya na, yapon is useless yapon. So, walay ganti. Apan kung ang imong agi is ang kining tulo, wood, hay, and straw, mo ni gitawag na to human God. Nangalagad ka sa Ginoo nga you are not filled with the Holy Spirit. Nangalagad ka sa Ginoo, probably na kay sala. So sunog ang imong agi. Pero kining isa, precious stones. Pag-agis kalayo sa precious stones, sa mitabo. Ha? Lusot. Nya kay nagkalusot man, unsa man na? Arai. Unsa may arai? Reward in naka-reward in eternity niya na. So, kumusta yung paglingkod ha karon? Kumusta yung paglingkod? Okay ka na? Precious stones? Ha? Gold pa yun, no? Now, kung silver, mo gihapon, pagkagig kalayo, di gihapon masunog ang silver. Mula bang gihapon sa kalayo. So, ang result is reward in eternity. Pero, diri sa gold, atong nakita, lusot gihapon sa kalayo, no? Ma-purify pa din siya. May mo siyang mas tunay pa. Mawala pa itong mga impurities kung wagi kalayo ang gold. So, reward in eternity. Gitawag siya o divine gold. So, kining tulo di ay kining gold, silver o precious stones nagatundo na to sa itong pagpangalagad nga divine gold. O kining tulo, wood, hay, and straw nagtundo sa pagpangalagad nga human gold. So dapat masagtan tanin, no? Sugod na po sa tuig 2025 na. Nasa tuwa kung nga itong mga agi basig binasket nga itong human gold, ha? Gikan sa January, puno-puno ang basket na to, human gold lagi. Apil-apil kita sa mga bulaton, pero human gold man lang, no? Mas may pagwa, mapagkamahago, no? Ngalagad man tayo, human good lang. Make it sure, no? Na klaro. Therefore, as we serve the Lord in our Christian life, we must be careful how to do it. Let's make it sure we are clean before the Lord. Wag na muna. Maunang natin rebound technique. No? Memorize pa ang 1 John 1:9 sa tanan? Ha? Basig wala, ha? So dapat nahipalo kita sa rebound technique o kung sa importante ang rebound technique. We must be careful how to do it. Let's make it sure we are clean before the Lord while doing it. Filled with the Holy Spirit, in line with His will,
and above all, properly motivated to magnify and glorify God alone. Okay. So by doing this, we can accumulate rewards for eternity. Now, dito sa taas, adunay hinatagay o ganti. Ang unang madawat nato dito is praises. Dali, gusto kayo na itong provision last dali, no? Gusto na itong murag para ka na ito ginadaig ka sa tao. Apo na ito na yung pagdaig nga langit nun. Sa Matthew 25:21, ang Diyos mismo, no? Well done, good and faithful servant. Kasaligan ka man sa mga gagmayng butang, sulod gari. Saligan ko sa ikaw sa mga dagkong butang. Aduna po yung gitawag na ito crowning, hinatagay o crowns. Now, memorize naman ninyo ng 5 ka crown siguro. No? Kung ang imong agi is rewardable, then you will receive a rewards, and it might be a crown. Depende kung unsa ka taas o value ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Adunay gitawag crown of righteousness sa 2 Timothy 4:7-8 for those who love His appearing. Adunay crown of joy sa Philippians 4:1, 1 Thessalonians 2:19 for witnessing na imo kang panalangin ngadto sa imong mga paryente, sa imong mga higala, sa imong mga silingan. Crown of glory alang sa mga pastor o katunay mga ministry for faithfulness in ministry. Morning kaming mga pastor ang desire gyud namo nga mahuman gyud ang among uluhaton hangtod sa kamatayon o hangtod man sa pagbalik sa Ginoo. Adunay crown of life sa Revelation 2:10 sa mga pagsulay nga atong nalabangan for passing testing sa James 1:12. And then adunay incorruptible crown nga makita sa 1 Corinthians 24:27 for self-disciplined life. Now aduna po yung gitawag diri rank and authority. Morning sa Luke 19:17, 19 and 21, o isa man sa Revelation 2:26. Adunay mga ranggong ang diskutan din mao na akong isulat diri, no? Si Jesus Christ gitawag siya og King of Kings. Sa paghari ni Jesus Christ panahon sa millennium, now just remember, after sa gitawag na ito Bema Seat Judgment, si Jesus Christ munawag sa yuta. Hindi yuta, no? O uban ta ni Jesus Christ pagkanawag sa yuta niya na. Pagkanawag ni Jesus Christ sa yuta, mo nang panahon na siya mo ang King of Kings. Hari sa mga hari siya. And yes, He is also Lord of Lords, no? Bisan man sa mga anghel. But by this time, kining kalibutan na harian ni Jesus Christ. Gitawag na siya o theocracy. Reign by God. And then Jesus Christ, gitawag siya King of Kings, tungkol kay magbutang siya mga kings sa every corner of the earth. Probably, na King of the North, na King of the South, King of the West, o na po King of the East. Sama gyud sa itong panahon karon nga mga hari. Na hari sa North, siguro ang sa North, Russia, na sa South, Arabia, na sa West, pinanala ang Amerika, Europa, na sa East, China. Muna ni hari ni. But just remember, nga ang damgon ni Daniel, naghisgot may tungod sa paghari ni Jesus Christ. Ano, ang damgon ni Nebuchadnezzar, nga gi-interpret ni Daniel. At kung nakita din ang ikaunog nga kingdom sa damgon ni Haring Nebuchadnezzar, naghisgot may tungod sa paghari ni Jesus Christ, nga wala na gyud makapukan niya na. Ang damgo ni Nebuchadnezzar nagsugod sa paghari niya. Siya ang hari, siya ang imperyo sa tibok ng yuta during that time. Motong gitawag Babylonian Empire.
And the next ni Nebuchadnezzar ang gitawag na to Medo-Persian Empire. And then after sa Medo-Persian Empire, disudlan sa gitawag Grecian Empire. Parang nila na Alexander. And then ikaw pag ng empire, ang gitawag na to Roman Empire. And then ang Roman Empire na napukan man, nawala man sila karon sa ilang pagka-imperyo, and then sa 7 years tribulation, ma-revive sila. Muna kita mag-revive Roman Empire. So, 5 ka-kingdoms ang iskutan sa Sango, no? Adunay 5 kingdoms sa danggo ni Nebuchadnezzar. O gi-interpret ni Daniel. Apan ang ikaunong nini, ang kining usang nabilin na kingdom, nag-istok na ito sa paghari ni Jesus Christ. And during that time, sa paghari ni Jesus Christ, magbutang siya o mga hari. Probably, sa akong pagtanaw din ha, dili lang kay upat kahari. Do ang giskutan din sa Biblia, gamay lang. Gamay lang din ang giskutan. Sa Revelation 2:26, gamay lang. Gamay lang ang maghari. Pero na yung mga hari nga, halimbawa, Philippines siguro, siguro yung sa ka-presidente dire, Singapore, o sa parang mga gagmay mga naso din ha. Pero lagi mga dagko kay posisyon. Now, morning giskutan din sa Biblia, kung magbasa ka sa rank and authority, sa Luke 19, adunay magdumala og 5 ka syudad, adunay magdumala og 10 ka syudad, apan adunay po magdumala og mga nasod. Sumala sa Revelation 2:26. So muni, sa rank and authority, Jesus Christ will reign as King of Kings. Several believers will reign 5 cities. Several believers will reign 10 cities. So kung 10 cities, kuha na siya, province na siya, no? O, duha gani ka city, ang Davao del Sur gani, duha lang ka city. Sa Digos City lang o Davao City, province na siya, no? How much more kung magdumala ka o 5 ka syudad? So morning iskutan sa Luke 19:17 to 19, and then adunay few believers will reign nations. So gamay lang maghari og mga nasod. Now siguro kung dili mo mga politiko, di man ta politiko diri, murag nining panahon na mahimo jud kang politiko. Kung ikaw nagapangalagad sa Dios karon, mahimo jud kang politiko. Kaya nga naman, kung kasaligan ka sa gabayng butang dinis kalibutan, tagaan ka og dakong posisyon dito niya sa panahon sa milenyo. So therefore, as we serve the Lord in our Christian life, we must be careful how to do it. Let's make it sure we are clean before the Lord while doing it, filled with the Holy Spirit, in line with His will. Kinigyo? Ang atong pagpangalagad dapat naka-inline sa iyang kabubuton. Dili sa atong kabubuton. Kaya kita, daghan ba yung kitang kabubuton? Daghan kita gusto. Ang atong gusto mo yung kasagaran atong gusto matuman. Di ba? Gusto na ko ni, gusto na ko na, gusto na ko to. So, atong gusto, atong matuman. Ang kabubuton sa Diyos, dili. So, we must be filled with the Holy Spirit, in line with His will, and above all, properly motivated. Kung sa itong motivation, and that is to magnify and glorify God alone. Okay, so actually na po ni siya mga sumpay pag panahon na sa millennium, kasi ako lang i-summarize ni siya karon. Naman naman tagtuon ini padulong ta diri sa millennium. And then pagkanawag diri, focus na sa millennium. But balikan na to ang isa ka ruta. Kasi duha lagi ka ruta ang padulong sa millennium. Na ruta ang musaka sa langit para sa Bema Seat Judgment,
nairuta nga musulod sa 7 years tribulation. Now, katong sa 7 years tribulation, bisag wa na tayo labot diha, ato gyapon ang balikan, ato nang tunan. Karong tuiga, focus na dili sa 7 years tribulation. But ato sa mga manon, ang atong ruta sa mga magtotoo, di masid judgment, second advent, pagnaog ni Jesus Christ, establish niya kingdom, ato sa nang tiwason ang atong ruta. And then, probably, sa pipila ka mga Domingo, balik na ta diri ato nang sugdan pagtuon kining libro ni Ezekiel. Importante yung masabtan nato ni Ezekiel, especially Ezekiel 38. Dahil mo ginay pag-atake din sa Israel. And then, Sikaraya 14, kung talang mga nasod na mo atake sa Israel. And then, ang Book of Revelation, kay detalye ang Book of Revelation, gikan din sa pagsugod sa permirong tuig sa tribulation, mo na ang detalye nga atong makuha diya sa libros pinanayag. Gikan sa chapter 4 ngadto sa chapter 19. Tagsa-tagsahon na to na siya, no? Mahuman mo siguro na to na sa tuig 2025, no? And then after that, nahuman na itong millennium, so pwede na nga nila na itong take up sa millennium, take up na ito sa eternity future, which is, ang sa eternity future, dili na kayo gitawag na ito, kasi gamay lang ang gihisgutan nila sa eternity future. Ang gihisgutan sa Biblia, kutob lang yun sa millennium, then Great White Throne Judgment, and then after Great White Throne Judgment sa Revelation chapter 22, gamay na lang diskutan sa New Heaven, New Earth, New Jerusalem. So, yes, matikap gyapon nato na siya. No? I just hope nga aduna mo nasabtan sa tong pagtuon karon o isip mga magtotoo ako yung prayer sa atuang tanan nga ang atong pagpangalagad dapat atong ayuson. Dapat limpyo sa tubangan sa Diyos. Kung na yung minatulog din before kita nagasimba, dapat evaluate kita sa itong kaugalingon, dapat limpyo ta sa tubangan sa Diyos, kaysa ako nang gingon. If there is one sin in our life, bisa man sa huna-huna na to, siguro na tayo huna-huna na din mayo, kabalaka, dyan kabalaka lang. Kanang kabalaka ninyo, nagputol na siya sa imuhang pagkapunok sa balanging espiritu. You are not in fellowship with God by that time. O mahimo na po siya nga bara diya sa imong pagpanalagad sa Diyos. So I just hope na this year, no, 2025, sa tuig 2025, I just hope nga magpugas na tao. Masama yung pugas, human good. Human good, divine good. Kusgabit. Hinay yapon kusga. Kanang laro-laro na, no? So, I just hope na nasabta na to ang human good ug divine good. Sa binasit judgment, mo na ka-importante nga masabtan na to karon. Kaya kung di na to masabtan karon, how much more dito? Dawat na lang ta kay dawat. Kung kita kasabot dire, dito, wag kita madawat dito. Okay, so kung ngayon ang dalan sa pagtindog, mag-aamputan. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon ng dihatag na higala mo. Then, sa tuig 2024, hapit na sa siya nga matapos, Father God, kumusta ang among mga agi sa tuig 2024. Salamat Father God sa imong mga giya, sa imong gahom, sa among mga kinabuhi. Nga din, gitudloan nimo kami kung saan sa pagpangalagad, nga din madawat na sa imong atubangan. Salamat, yes, Heavenly Father, ang among focus mo, pagkatag yun o kahimayan nga kanimo, but
usa ka package mangunyana mo ang equivalent nga reward sa eternity. Thank you so much nga ikaw magatabang ka namo isa man sa among pagkatubang na usab sa bagong tuig. Nga din careful kami sa among pagpangalagad nga anak kanimo. Sama sa kaluwasan, it requires 100% positional righteousness. Sa pagpangalagad usab nagkinahanglan kini siya og 100% experiential sanctification. That means ang madawat nimo Father God mao kitong pagpangalagad nga din kami limpyo gikan sa sala. Kung nga nagapangalagad kami nga nakasunod nga nakalimo nga limpyo ang among mga motibo, wala laing tuyo kundi mo ang paghatag kahimayaan nga nakalimo. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma, sa imong kaayo, salamat sa imong pagpatubo sa imong mga kanakan. Ginawalin ako tanang pagpasalamat, pagdayeg, paghimaya nga kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.